Mamarapatin mo nating tawagan ang isa sa mga stakeholders, no? Dito po sa larangan po ng pagbabayad po ng kuryente, ang Chief Advocate Officer, Partners for Affordable and Reliable Energy, si Ginoong Nick Satur, Jr. nasa ating linya. Ginoong Satur, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Sir Nick? Hello, sir. Opo. Hello sir, good morning po. Good morning po sa inyo. Si Weng tsaka si Joel po Good ito. morning, sir. Matanong namin kayo doon po sa bibigay na leeway ng Energy Regulatory Commission sa atas po nila sa Meralco ng pagbabayad po ng buwis ng 3 buwan doon po sa April billing. Ano ba ang unang reaction niyo po doon bilang Chief Advocate Officer po ng Partners for Affordable and Reliable Energy? Opo. Sir, yung sa atin naman no, dito sa regarding sa buwis, of course, we welcome naman anything na magpapababa ng presyo ng kuryente. Pero kung seryoso sana ang ERC, no, ang titignan sana natin ay yung operational excellence ng mga distribution utilities at the same time yung mga refund na nakabinbin na hanggang ngayon hindi pa binibigay. No? Una, sinasabi niyo po, hindi sagot doon sa problema sa bill shock itong staggered basis na pinapayagang pagbabayad ng mga power consumers. Tama po ba, Sir, Yes. Sir Nick? Yes po, ma'am. Oo. That is merely a band-aid solution kasi babayaran pa rin naman ng mga consumers po yan. So that is not really, we cannot consider, consumers cannot consider that as a solution kung hindi pinapatagal lang nila yung pagbayad. Kung seryoso po tayo sa pagsolba dito sa bill shock na to, marami po tayong pwedeng gawin. Ano po yun? Ano ang mga pangunahin pwedeng agad gawin para maramdaman agad ng publiko na makaligtas tayo doon sa bill shock, Sir Nick? Ayun, unang-una sa lahat, ma'am, no? Ma'am Weng, unang-una sa lahat ay yung systems loss. Dapat tanggalin na yung systems loss na yan kasi lahat ng mga yan ay pass-on charges sa consumers. Ang systems loss po kasi, ma'am, is dalawa yan. Unang-una is yung technical loss o yung sa pag-travel ng kuryente mula sa planta hanggang papunta sa households natin is merong nawawalang kuryente dyan. So, pangalawang systems loss ay yung nakaw na kuryente o yung pilferage. Lahat po yan, walang binabayaran ng kumpanya dyan. Ang nagbabayad po dyan ay mga consumers. Kaya po yung sinasabi natin, yung systems loss na yan ay napaka-unfair. Bakit po ang nagsushoulder niyan ay consumers lamang at walang accountability ang ating mga company. No? So pangalawa, ma'am, yung JEA all, fit all, yan mga yan po, ma'am, yung mga pass-on charges para sa renewable energy developments, no, binabayaran yan ng consumers na hindi pa naman nagagamit ng consumers. So these are pass-on charges. Para bang ano including ito? po yung mga, Yung JEA all Yes, at ma'am. fit all, yung sinasabi niyo kung hindi pa ito napapakinabangan ngayon, para siyang advance collection? yes, ma'am, Para sa- parang advanced collection yan. Para sa development daw ng ating renewable energy. No? Pero kinokolekta na ngayon sa mga consumers maski hindi pa nagagamit ng consumers. Parang investor tayo dyan. Oo, Weng, diba? Ganun Kasi nga tayo yun. forward spend tayo sa Oo. isang bagay na hindi naman natin Ganun nga, napapakinabangan oo. pa, no? Pero Oo, ito, sir. kanik itong kasi maraming nagsasabi, Abril lang yung problema natin ngayon, ano? Pero meron pa tayong babayaran sa Mayo, may babayaran pa tayo sa Hunyo, may babayaran pa tayo hanggang Hulyo, habang binabayaran natin yung Abril na binigay sa ating bayaran hanggang Hulyo ng kasalukuyang taon. Hindi ba parang magpapakomplika ito doon sa bayarin pa ng ating mga kababayan na nakakakonsumo po ng 200 kilowatt hour pababa? Ayun. Sir, actually, nagiging mas komplikado. Tama po, Sir Joel, yung nabanggit nyo. No? Mas nagiging komplikado. The reason kung bakit lang ginagawang staggered payment yan ay para hindi magalit ang mga consumers at magulat sila na hala, ang laki pala ng babayaran ko na bill. So para walang kumalsa, walang magalit, ginagawa nilang staggered payment, but that is merely a band-aid solution. And sabi ko nga, sir, hindi talaga siya solusyon para dito sa problema natin. So, yun po.
Okay. Okay. Pero Sir Nick, maliban doon kanina, banggit mo JA All, Fit All, Systems Loss, may iba pa ba na pwedeng gawin ang gobyerno para mapababa yung singil sa kuryente? Ako, patatanggal ko bat, Weng. Pwede. Oo. Lahat ng bat. Malaki yun eh. Malaki yung bat eh. At saka ano yun, patong-patong, tatlo. Go ahead, Sir Nick. Opo, yung VAT na yan, no, kung titignan po natin, no, multiple taxation ang nangyayari. Kaya ang pinakamagandang negosyo talaga ay kuryente kasi mula power generation meron na tayong 12% na tax. Mula sa transmission mayroon ulit 12%, distribution may 12% ulit. Lahat po ng mga kumpanyang yan, hindi sila nagbabayad ng taxes. Ang nagbabayad niyan ay pass on yan sa ating mga consumers. So, yun yung sinasabi ko na napaka-unfair kasi walang accountability yung company. Yung energy players, wala sila accountability. Lahat na lang pinapasa sa consumers. Okay, No? pero Bukod po dyan sa VAT natin, no, kailangan rin po natin titignan kung bakit mahal nga ba ang presyo ng kuryente dito sa Pilipinas. No? Isa sa dahilan kung bakit mahal ang presyo ng kuryente dito sa Pilipinas ay yung efficiency po ng ating mga energy players. Ibig sabihin ng efficiency, gaano ba kaayos yung performance mula sa power generation, transmission hanggang sa distribution utilities. So itong efficiency po kasi nila, ibig sabihin pag maayos yung pagkontrata nila, pag maayos yung supply ng kuryente, pag maayos yung pagdaloy ng kuryente mula power generation, transmission hanggang distribution, mas mababa po ang cost. No? So yan po yung mga pwede nating gawin immediately para po may baba natin. Yung ilang mga negosyante nagsasabi na dapat konsidera natin ang nuclear. Ano ang take ninyo po dyan, Sir Nick? Oo. Well, for us naman, whatever technology is always welcome. Welcome naman lahat ng technology kasi kailangan na talaga natin ng balanced energy mix, no, para magkaroon tayo ng stable at saka mas mababang presyo ng kuryente. Pero ang tanong ko naman sa mga nagsusulong ng nuklear, handa na nga ba ang Pilipinas? May mga batas na nga ba para protektahan ang ating mga consumers at yung ating environment? Are we already prepared and ready for nuclear? That's the question. So for now, I think sinusulong pa lang yung mga batas para protektahan ng consumers, para protektahan ang environment. We only have the atom bill, but that is insufficient to protect us. O kanina nabanggit mo po kanina, Sir Nick, na suriin din natin yung efficiency rate, hindi ba, ng mga kumpanya ng kuryente generation hanggang sa distribution. Kung ang inyo pong grupo ang tatanungin, anong efficiency rate sa pagtaya ninyo? Yun, siyempre sa atin naman gusto talaga natin 100% efficiency rate, no? Para talagang mababa. But we know that that is ideal. Pero at least man lang sana, no? Titignan kasi natin, sino nga ba ang nagsasabi na efficient sila or nagper-perform sila ng maayos, no? Pag itong private utilities, we have the ERC at DOE. Kapag naman sa mga electric cooperatives, we do have the National Electrification Administration. Now, the problem na meron tayo ngayon, ma'am, is the parameters to evaluate them. Kasi itong mga regulators natin, it seems na lumalabas by paper, they are performing well. Pero sa mga experience ng consumers, ay hindi naman po palaging brownout, mahal ang kuryente, mabagal ang serbisyo, pero pag titignan natin yung rating nila, sabi ni regulator, efficient daw. So merong disconnect. No? Hindi naman po But of siguro course, you palaging want brownout, Sir Nick, hindi naman po siguro palaging brownout. Nag-yellow alert. Madalas may yellow alert. Pagka nag-yellow alert, Weng, tumataas ang presyo ng kuryente. Ganun ba yun? Ganun yun Kasi naghahanap ka ng ng supply. Yun. Ancillary, yung mga reserve. Yes. Go ahead, Sir Nick. Opo. Ma'am Weng, so Joel, kung napapansin po ninyo, no, on a yearly basis since 2014, we do have every year yan, every year. Ano na nga, vicious cycle na nga po eh. Vicious cycle, paulit-ulit na lang.
And then, after po ng red and yellow alert, meron ka rin pong maririnig na mga recycled na script na sasabihin nila, oh, we have red and yellow alert because of thinning of the supply, because of summer months, dahil mainit ngayon ang pinakamainit na panahon. You know, these are recycled media answers na binabato sa mga consumers on a yearly basis. Nangangahulugan po, titignan po natin, nangangahulugan po ba yun, Sir Nick, na hindi natutugunan yung dahilan kung bakit nag-yellow and red alert tayo? hindi, tama po yung nabanggit nyo kanina na after ng red and yellow alert ay tumataas ang presyo ng kuryente. Kawawa palagi ang consumers. Pero natugunan ba? On a yearly basis po na alam natin na meron red and yellow alert. Bakit walang contingency plan na ginagawa? Bakit hindi natin nasusolusyonan? At bakit hanggang ngayon may mga nagkakaroon na unplanned shutdown sa mga companies? Ano yung penalty sa kanila? 1 million when they're making like 400, 500 million? Ay naman. So, billion po. Billion, oo. So, sige, Sir Nick, abangan natin yung development dito po sa isyong ito. But in the meantime, salamat po sa oras po ninyo. Good Magandang morning, umaga sir. po sa Thank inyo. you. maraming salamat din po. Good morning po. Good Si morning, Ganoong sir. Nick Satur Jr., Chief Advocate Officer, Partners for Affordable and Reliable Energy o PARE.